So may TCL dito is 1 HP. Saan yan? Inverter. Kung nakikita nyo, malinis siya sa loob niya. So laging ganun. Dapat laging malinis yung natin, aircon natin. Kasi pag malinis yun, mas safe siya. Hindi siya basta masisira. Okay. So yan. Lagi natin ingatan, lagi natin papalinis. Dapat nga every 3 months nililinisin natin yan para hindi na siya magdumi. Hindi na ma-stuck yung soap na madumihan siya. So ito tuloy-tuloy pa rin siya. Yan. Intact pa rin yung mga screwdriver. Screw. Okay. Yung pan niya. Yung pan nito is 3 blade. So ayan. Lagi natin papalinisan. Huwag yung hayaan madumihan siya. Kasi kung madumi yan, masisira ang aircon nyo. Sayang. Dapat nga every 3 months nililinis na yun. So ganun. Pero mag-aircon kayo, maintain nyo ng every 3 months ang linis. Pag araw-araw ginagamit every 3 months. Huwag nyo nang hintayin pang mag Pag nakita nyo, diba? Kung nakikita nyo, yun o. Kung nakikita nyo, butas siya, yun o. Kita yung kabila. Kita yung kabila. Okay? So, ganun. Ayan. Yung sensor na humidity is okay pa naman. Okay. Dapat nililinis siya palagi yung mga outdoor nyo. Yung outdoor miski every 3 months. Yung indoor siguro every sama na rin, sabi nyo rin. Pero mga pwede yung mga 8 months, 6 months ganyan. Pwede. Pero kung outdoor kailangan to araw-araw, almost 3 months to 3 months. Ganyan patagal kasi masisira talaga yan. Tapos pagtataka sila ng aircon nyo, papagawa ko yun, napakamahal. Lalo pag mga inverter, mahirap gawin to. Kailangan isa magastos kayo napakamahal. Ilan niya sa panlilinis ng aircon ng outdoor nyo. Kasi hindi nyo dininisan yan, gastos yan. Sobrang gastos. Okay. So yan, pagka ito sobrang dumi ng aircon, mag-yelo dyan, dyan, nalangis dyan, tutuloy yung langis, sobrang dumi. So lagi yung maglilinis ng aircon. Dapat i-maintain yung laging kita yung loob. Tulad nito, yun o. Diba? Nakita niya pa yung loob yun o. Yun o. Nakita niya pa yung pan. Yun o. Kita pa siya. Dapat always linis. Okay? Huwag niyo kalilimot hindi maglinis. Ako mapapagastos ko. Mahal lang magpa-repair. Kasi sa pamproblema, mahirap ting maghanap ng ng parts. Kaya ma-advise ko, every 3 months, palinis nyo na. Huwag nyo paabutin ng 6 months, 4 months, 5 months. Kasi masisira yung aircon nyo. Taas pa sa kuryente. Pag tumaas sa kuryente nyo, wala na. Tuloy-tuloy na yan kasi nagbago na yung niya eh. Templa ng niya eh. Kumbaga sa taas na yung kuryente nyo, sira pa yung aircon nyo. At kung pinalinis nyo, save na naman sa loob ng 3 months. Palinis ulit, every 3 months. Kasi naman paano, bili naman kayo ng aircon. Kasi naman, taas pa sa kuryente. Paulit-ulit ng ganun. Kasi hanggang sa bumili na kayong bago, tapos susunod na bilhin nyo bago, ganun pa rin gagawin nyo. Hindi nyo pa nilinisin. Kailangan palinis nyo every 3 months. Kasi kung di 3 months siya, sisirain nyo yan. Pag nasirain na yan, tuloy-tuloy nasira yan. Taas na yung kuryente nyo, pag-bayad na naman kayo, ang masama nun, hindi pa magagawa maayos. Pagka hindi ganun kagaling yung gumagawa, tapos parang sa pag-decide na kayo ng bumili na kayo ng bago. So, imbis na yung bago na yan, pinalinis nyo lang sana, ang ba pa yung takbo ng aircon nyo, tuloy-tuloy.
Sa mga shoutout sa mga gumagawa ng lagi nagpapalinis ng aircon. Comment down below. Sino magpapalinis? At bira magpalinis. Kung totoo ba yung sinasabi ko na tataas ang kuryente kasi hindi nyo pinalinis, masisira ang aircon nyo. So ganun. Hindi siya na-maintain na maayos yung linis. Ito, napaka-importante ito. Nakita nyo to. Yan yung mga condenser, kailangan malinis yan. Nakikita nyo, kita yung loob. Okay. Nakita yung loob. Kung nakita yung loob, ibig sabihin okay pa yun. Kasi maganda pa yun. Yun okay pa, malinis pa yun. So dyan, kung nakikita nyo, kita yung pwede sa kabila. Okay pa yan. Okay. Nakikita nyo dito, okay ito kasi dito eh. Nakikita natin. So yun o. So yun lang. Lagi palinis yung aircon nyo kasi hindi nyo palinis yung aircon nyo, wala. Ang mangyayari dyan, masisira yun. Tataas ang kuryente, tataas ang bilin nyo. Dati maabot na ng ganitong price, bilang magtataka, mandagdagan ng 500, 600, 700, 1,000. So hindi nyo pinapalinis eh. So palinis. Ang sikreto dito para tumagal yung aircon is always cleaning. Preventive maintenance, always preventive maintenance. Kasi kung hindi nyo preventive maintenance yan, sigurado ako, masisira ang aircon nyo. Kasi yung drain line nyo, magbabara. Pag nagbara na yan, tuloy-tuloy na yan. Palagi nang may baron. Diba? May lagi nang magbarado yun. Pag naging barado yan, tutulo sa aircon nyo. O nga ba, isa sa mga tips nga pala sa mga nagpapakabit ng aircon. Kung magpapakabit ng aircon at sa kwarto nyo ilalagay, wag mismo sa may tapat mismo ng ano. Wag mismo sa babaan, yung babaan ng aircon. Kasi possible kasi tumutulo lagi ang aircon eh. So, ang ibig sabihin, pag may aircon kayo, wag mismo sa mismong tapat ng higaan nyo. Dapat medyo malayo. Para pag tumulo, nakakatulog pa rin kayo. At sa pa, kung sa sala naman, wag naman sa ilalim sa ibabaw ng TV. Kasi pag tumulo yun, tutulo sa TV, masisira pa yung TV nyo. Okay? Sa pagdating naman sa may outdoor, wag naman masyado mataas eh. Pagka mataas, hindi na magagawa yun. At tatanggihan pa kayo. Yung nagagawin niya kasi sobrang taas kasi wala rin malaking hagdan. Hanap pagka sa third floor na, ako. Second floor medyo kaya-kaya pa eh, kasi may hagdan naman eh. Pero pag nasa ano na, third floor na, mahirap na. May kamakagat din. Siyempre kung may tools ang gamit, yung ano. Okay. Siyempre hindi ba palaging ano, so paano kasabay-sabay sa ano, paggamit. So ayan lang. Magkalimutan mag-follow pag umabot ka rito.